2018 and 2019. Yes. Diba? Like sinabi ko nga kanina, sobrang happy kasi sila talaga yung unang nag-commit para sa team. And ayun nga, guro kung ano pa yung mga learnings namin before, I'm sure mas magiging ano kami ngayon, mas mature din up para i-handle namin yung mga situation. And siguro mas focus talaga kami kung ano yung mas ilalakas ng team. And yeah, enjoy din namin yung moment na to dahil yung mag-represent ng country sobrang honor and pride talaga sa amin. So, Thank you. Yes, questions? Good morning po, Kevin Dicambay from ABS-CBN. So, Coach, may final roster na po ba tayo for the EDC? right now wala pa. Pool pa lang ang meron kami. So yun yung i-arrange pa namin. So, yun. Good morning po, John Mark Garcia from Spin.ph. So, for Ate Lai muna siguro, parang what made you realize pa rin at this point na the best way still for you to serve the country, to serve the national team is to still play after some time off and after all these years? Ano yung parang nagpa-realize sa'yo na pwede pa rin talaga akong maglaro at mag-serve para sa national team? I think it's, once you're part of the national team, you're always going to be part of the national team. And once you're called, part of me talaga, hindi laging buo yung puso to serve dahil alam ko kung gaano naghihirap and gaano kasayang mag-represent din ng country. Siguro yun din. And parang ang dami pa rin mga things na gusto kong matutunan sa mga coaches at sa mga bata na makakasama namin dito sa national team. Kaya parang hindi rin ako nagsasawa or hindi ako nagdadalawang isip pag tinatawag ng national team. But at the end of the day, at this point in my career also, sabi nga ni Coach, nag-mature na din kami. Hopefully our experience will bring so much more in this team, not only in terms of playing, but also hopefully helping the coaches, guide the players, and hopefully maging inspiration din kami sa loob ng national team. Siguro yun yung isa sa mga things na hopefully madala namin dito sa national team. And also for you din and for Ate Jo, yung 2019 SEA Games nga dito with all four of you, yung last time din na naglaro kayo dito sa Philippines was kumbaga isa sa mga buhol pa din ng national team. How much of that 2019 experience hindi bitbitin nyo ngayon o yung part na gusto nyo patunayan din not only for yourselves but also for the country? Actually, yung 2019 greatest world po namin. Diba? Parang 1 point na lang, we will bag that bronze medal. Actually, ako, balik ko lang 2021, diba? Nag-back off na ako sa Interpol. So, parang mag-focus sa beach volley. So, like, never na talaga yung my wildest imagination na makabalik sa Interpol. But then again, tulad ng sinabi ni Liza, once the country calls for your service, nandito kami, diba? Parang we're always here to play with honor and obedience. Diba? Parang ang hirap kasi ng Pilipinas. Alam mo yun? And nakaano na sa dugo namin na to serve talaga. And yun, siguro yung experience namin in 2019, a lot of learnings actually, na may impart namin sa mga upcoming, sa mga bata. Na hopefully, no, na mag-merge ang mga kabataan at mga adults. And yun talaga yung pinaka-goal namin. And ano naman kami, our ability is our availability. So ito yung pinaka-available namin bilang mga adults. Kung paano kami makakontribute sa Philippine national team. So hopefully, magbunga siya. And we will see. Naniniwala. For me naman po siguro yun nga, tama si Ate Jobs, yung game namin na yan. Ang 2019 ito talaga yung pinakabigas multo para sa amin kasi konting-konti na lang talaga nandun na kami and mabibigyan namin ng pride yung country natin that moment. Pero siguro nga, may way talaga si God para makabalik kami ulit dito and syempre pagtatrabahuhan namin ulit
ngayon. Yung mga experience namin simula that time hanggang ngayon, sana mabigay namin talaga sa darating na tournament na yun. And kami naman kasi binibigay din talaga namin yung puso namin para sa paglalaro. And ito talaga yung kaya namin ibigay para sa bansa namin. Same question. Ah, 2019, super, daming learnings talaga ng 2019. I think it's one way of saying din na hindi pa siguro yun yung time namin. Hindi yun yung time ng national team, ng women's national team to get that medal. Madami pa rin challenges up until now. So hopefully, yun nga, as I've said, from 2019 na experience namin na muntik na malapit na to now na nakabalik kami, sana may ma-impart talaga kami mga learnings on and off the court. Definitely, kasi yun naman yung importante din para mas ma-carry namin yung Philippines na with pride and honor. So, I think it's one way of saying na hindi pa tapos yung obligations din namin for the national team. Binalik siguro dahil may reason din, and hopefully yung reason na yun, kung ano man yun, magampanan namin as athletes para sa aming mga babies dito sa nakatabi, Galaida. So, and more players na ngayon na nag-committed for the national team. And for Nina, for you leave the UAAP na 4-time best middle, and ngayon papasok ka sa PGL draft and making your debut din sa national team. Kumbaga, parang take us through lang at this point in your career na very early pa din. Ano ang feeling na you're having this abundance din of experience na playing with veterans, learning from them, bago mo simulan yung pro career mo sa PZ? Grateful po ako sa magiging experience, sa opportunity na ibigay mo sa akin. Coming from University of the Philippines, it focuses talaga serving the Philippines. So I think it's also part of me na to serve the Philippines and represent the country sa upcoming ABC. And yun, grateful po ako sa opportunity yung binigay, and sa mga matututunan ko with my athletes and coaches po. So yun na po, I'm very, very grateful lang po talaga sa ngayon. And that's a move for Coach Shaq naman. Obviously, we're